Guys, welcome back. So, katulad ng sinabi ko kanina, meron akong ipapakita sa inyo ngayon na video. No? Ah, tungkol ito doon sa, syempre sa mga time setters pa rin. No? Kagabi kasi may natanggap tayo na information na yung speaker nila sa YouTube na program nila, Prepare to Meet Thy God, si Brian, ah, nagbigay siya dun sa kanilang church, nag-send siya ng, yun bang tawag dito, position letter. Kasi nga, nabulabog na kagabi eh. Nabulabog na siya dun sa kanyang YouTube kasi nga merong, di ba, pinakita ko sa inyo kagabi, merong nag-comment doon sa isa sa video post niya, nag-comment doon, nagtanong bakit wala na kayong post ng May 15, 2026. Tapos sabi ni Brian, mag-email ka sa akin at doon kita sasagutin. So, yun nga, nag-email nga yung nagtanong sa kanya. Then doon siya nakatanggap ng kanyang mga sagot mula kay Brian through email. Tapos pinost niya doon sa comment section doon sa video post ni Brian. Kaya nga nakita natin yung post doon, no? Na yung sagot ni Brian, linagyan pa niya na from the speaker, tapos yung sagot ni Brian. Tapos doon nabulabog lahat. Yung mga kapatiran ng mga time setters na hindi pa alam na si Brian ay hindi na pala naniniwala sa May 15, 2026. Ilang taon siyang nagmensahe niyan na May 15, 2026 babalik ang Panginoon. Tapos ngayon na isang buwan na lang, biglang nag-recant. Kasi nga, nabasa natin kagabi sa kanyang sagot na binigyan daw sila ng Panginoon ng maraming ebidensya na ang May 15, 2026 ay wala sa Biblia. Hindi siya the saith the Lord. Now, gusto kong i-share sa inyo yung nakuha natin na information na position letter ni Brian. Sinend niya kagabi doon sa kanyang mga kapatiran, tapos nakarating sa atin. No? So, ganyan talaga kabuti ang Panginoon. Meron talagang dumadating na mga sources. No? At least, ma-update tayo. Ha? Yan yung pinaka-importante. Yung mga plano ng ating mga kaaway ay ipapaalam talaga yan ng Panginoon sa atin para malaman natin paano natin i-counter, 'di ba? Paano natin i-counter work yung mga works nila. Ayun. So ito, ipapakita ko sa inyo yung position letter ni Brian dun sa church nila at saka i-compare natin dun sa sinagot niya dun sa isang nagtanong sa kanya dun sa YouTube post niya. Okay, tingnan natin ah. So ito yung position letter ni Brian. Basahin ko. Good evening. So kagabi to. This is a letter to explain my stand within this church. As the primary person expressing the light of the second coming to the listeners abroad, I have had my own personal convictions in my study of the Holy Scripture and the unveiling of the prophecies and the signs of the times currently ongoing all around us. So siya kasi yung primary person, siya talaga yung nagman doon sa mimensahe abroad when it comes to second coming of Jesus Christ, which is the May 15, 2026. Pero meron na pala siyang own conviction or personal conviction dun sa kanyang sariling pag-aaral sa salita ng Panginoon, especially sa prophecies. As you are aware, addressing to the church nila, aware sila, an undercover Spanish citizen, undercover. So meron tayong madidiscover dito ngayon. Yun palang nagtanong sa kanya, akala niya Spanish citizen talaga yun. Yun pala undercover. Now, sino kaya yon? Ito. Under the name of Armando Gutierrez, demanded an explanation for the current activity of the program Prepare to Meet Thy God, giving the reason
that I am held liable by God and by the viewers to give them an explanation publicly about the matter of the doctrine of the second coming of Jesus Christ. So, yun, merong nagngangalang Armando Gutierrez na isa daw Spanish citizen pero sabi niya undercover. So, ibig sabihin, nagbalat kayo, ano bang tawag doon? No, nag-undercover. Nagpapakilala na Armando Gutierrez pero hindi nga pala siya si Armando Gutierrez. Gusto lang siguro nito malaman kung ano yung dahilan. Bakit dinilit na ni Brian lahat ng post niya with regards sa May 15, 2026? Now, sabi dito, saan na ba tayo? In good faith. Ito. Sabi dito, in good faith. Ibig sabihin, wala talagang pagdududa si Brian na baka ibang tao to, baka sino to. Wala, akala talaga niya isang Spanish citizen, si Armando Gutierrez. Sabi niya, in good faith, believing that he is a foreigner and affiliated to the church, I have expressed my personal beliefs to him. So yung sinagot niya doon sa email, doon kay Armando Gutierrez is his personal beliefs daw yun. So i-compare natin yan doon mamaya sa kanyang mismong email doon kay Armando Gutierrez kung maintindihan ba natin na personal belief ba niya yun o hindi. I-compare natin tong dalawa na mga statements galing kay Brian. I have expressed my personal beliefs to him as I did with a close American follower who watches the developments of in the United States of America about the Sunday Law Declaration. Those Armando Gutierrez were rebels undercover. So, nalaman niya na yun palang si Armando Gutierrez ay mga rebelde pala. Ano yung rebelde? Yun yung mga tao na hindi naniniwala sa kanilang doktrina na kasama nila sa loob ng iglesia, ngunit hindi na naniniwala sa May 15, 2026. Kaya idinideklara nila na rebelde ka. At yun ang nangyari din sa akin 4 years ago. So, itong nagpakilalang Armando Gutierrez, naging rebelde din ito. Kasama nila ito, nag-undercover lang, nagpakilala lang na Spanish citizen, Armando Gutierrez, pero ang katunayan, isa pala ito sa kasama nila dati na bago lang na naging rebel kasi hindi na naniniwala sa May 15, 2026. Sabi dito, we're rebels undercover who have used my name, ginamit yung kanyang ngalan, syempre siya kasi yung nagbulgar and my stand to ruin the image of the church, insinuate doubt on credibility and destroy the faith of the members, and they likewise conclude that it is the stand of the church. So ito daw yung purpose ng Armando Gutierrez na gamitin yung statement ni Brian para daw sirain yung image ng kanilang church. Mag-insinuate ng doubt para mag-doubt yung mga members nila, tapos gibain yung faith ng mga members. And then sinasabi daw nitong Armando Gutierrez, conclusion daw niya na yun daw yung stand ng church na hindi mangyayari ang second coming sa May 15, 2026. Now, i-compare natin doon sa comment na nakita natin doon sa YouTube post ni Brian, yung comment. I-compare natin, hindi ko naman kasi masisisi yung Armando Gutierrez. Kasi kung babasahin mo yung statement ni Brian doon, para talaga siyang nag-stand in behalf of the church. Tingnan natin balikan natin. Ito. Ito yon. Just an honest question, why did you delete all your videos regarding May 15, 2026? So ito yung nagtanong. Sabi dito, I have noticed this too. Okay.
I wonder if they have realized May 1526 is not true. I hope we can get an explanation. So ito yung reply ni Brian. Hello, thank you so much for asking. Please email us at BLC Surya, yan yung Gmail niya, at dun sila makakatanggap ng answer sa kanilang mga questions. Tingnan natin yung email. Ito yung email na pinost ni Armando Gutierrez dito mismo sa YouTube post ni Brian. Ito yung makikita natin. Okay, tingnan mo. Anong sinabi niya dyan? God, ito na dito ako magbabasa ha. Such a short and simple explanation cannot exist, my brother. God has given us His own conviction niya yan? Own knowledge niya yan? Hindi. Us God has given us overwhelming evidence that May 15, 2026, it just cannot stand upon the test of thus saith the Lord. Hindi yan makakapasa sa thus saith the Lord yung May 15, 2026 kasi wala nga yan sa Bible There have been errors in interpretation in the studying of the words and in the studying of the words of God. Tingnan ninyo. Binigyan sila ng Panginoon ng napakaraming ebidensya. So it looked like Brian this statement looked like he is representing in behalf of the whole church. Ilalagay sana niya dyan, God has given me overwhelming evidence. Diba? So kung sino ang magbabasa nito, talagang maiintindihan mo na stand talaga ng church nila yan. Which is, I believe, doon na papunta yung church nila. Na hindi na yan maniniwala talaga sa May 15, 2026. Makikita nyo yan. Pagdating ng malapit ng pagdating ng May 15, iiwan na nila yung doktrina na yan at ililipat naman nila sa ibang petsa. I think 2027 siguro ilipat nila yan, 2027. Kasi nga marami pang hindi nagbenta ng ari-arian. Gusto nila mabenta pa yon para siyempre pira-pira yan di ba? So ito ang ebidensya na kayo na mga member ng mga time setter na yan is pinagluloko lang kayo ng mga ministro ninyo. Ito, nahuli to si Brian ito, nahuli to dito. Nahuli siya dito. Tapos, anong ginawa ng church? Sinabihan nila na sayo lang yan. Wala kaming pakialam dyan. Kaya nga, nagbigay ng si Brian ng kanyang statement, position letter. At mababasa mo dito sa position letter ni Brian na kahit na hindi na daw siya naniniwala sa May 15, 2026 is magpapatuloy pa rin siyang maging member or maging kaanib sa church. Hindi daw siya aalis sa church. Okay? Kung basahin natin yan, pagpatuloy natin basahin yung kanyang sulat dito, yung kanyang letter. Sabi niya dito, it is only my personal conviction due to my own personal study that led me to express myself in such a manner and is neither the standing of the church nor of the ministry. Diba? Pero doon sa kanyang sagot doon kay Armando Gutierrez, maiintindihan mo na sila talaga daw lahat binigyan ng ebidensya ng Panginoon na hindi talaga tama yung May 15, 2026. Pero pagdating dito, para malaman ng buong church kasi sinend nila ito sa kanilang mga members Kasi siguro may mga members na nila na nakakita doon sa post sa YouTube na, bakit nangyari dito? Hindi na pala tayo naniniwala sa May 15, 2026. Anong sinasabi ni Brian dito? So marami na siguro nag-inquiry sa kanila, tumatawag sa kanilang mga ministro. Kaya ito, nagbigay ng position letter si Brian. Akin lang yon, walang kinalaman ang church doon. Di ba? So, ganyan nila pinagluloko yung kanilang mga members. Nakakaawa kayo. Sana magising na kayo. Sana umalis na kayo dyan. Wala talagang ibang cure
kundi Revelation 18:4, come out of her my people. Kasi hindi na yan magbabago eh. Yung mga ministro dyan, magsiset lang yan ng mga dates. Ililipat na naman yan sa ibang date, ililipat na naman yan sa ibang mga petsa. Kasi ang dami ng doktrina na masasama na mga error dyan na sinusunod at yun ang dahilan kung bakit hinahayaan na ng Panginoon na kayo dyan ay maniniwala na kahit kasinungalingan. You believe a lie. Because yung mga liwanag ng Panginoon na matitibay na mga pillars na mga doctrines noon pa ay ginigiba na at sinusunod na yung mga hindi tama. Kaya ang nangyayari, meron ng mga misrepresentation sa mga Bible prophecies na sinusunod ninyo, mga time setters. Yan yung dahilan eh. Yung mga errors na ang dami-dami. Hindi nyo yan makikita kung andyan kayo sa loob. Kaya nga ang panawagan ng Panginoon, lumabas kayo dyan. At nang maliwanagan yung mga mata ninyo at makita ninyo gaano na pala kalalim ang inabot ng iglesia na yan. Baon na yan sa ilalim ng lupa. Okay, ang sabi dito. Patuloy natin basahin to. The rebels who are... Okay, ito. However, I have not ceased to maintain integrity and affiliation in this church and will continue to act as one of the vanguards in defending the truths that we carry in doctrine. Ano daw? Parang hindi niya naiintindihan. Magpapatuloy daw siya, hindi daw siya titigil na mag-maintain ng integrity niya and saka affiliation sa church. Ibig sabihin, gusto talaga niya makig-connect pa din doon sa church. Kahit yung church na yon magkaiba na ng kanyang paniniwala. Magpatuloy pa daw siya na magiging isang defender sa kanilang katotohanan at doktrina na dinadala. Paano siya magiging defender? Yung church nila May 15, 2026 is siya, hindi na siya naniniwala sa May 15, 2026. Paano mo i-defend yung doctrine na hindi mo na pinaniniwalaan? Aber? Brian, alam ko matalino ka pero gumising ka na. And I believe itong nangyari sa iyo ngayon, it's a blessing. Blessing to para sa iyo. Kasi I know, deep inside you, naintindihan mo na yung May 15, 2026 is wala talaga yan. No? Yan na yun. Good side. Good, tawag dito. Good thing na yan para sa iyo. No? Sana ipagpatuloy mo yan. Sana wag mong sirahan yung puso mo sa Panginoon. Good sign na yan. Papunta na yan sa pagbalik mo sa tunay na doktrina ng Panginoon. I suggest i-review mo rin yung ibang doctrine, especially sanctuary doctrine. I-review mo yan para maliwanagan ka. Okay. Ano pang sabi niya dito? So, paano niya nga i-defend yung truth, doktrina ng kanyang church na kinabibilangan, hindi naman siya naniniwala na sa doktrina na tinuturo nila, May 15, 2026. Sabi dito, rebels who are to use my name to manipulate others to think poorly of this church, I give my rebuke to you in taking my name as a place card to ruin the image of the church. Again, hindi natin masisisi si Armando Gutierrez or sino man yun. Bakit? Yung naiintindihan niya doon sa statement ni Brian is para talaga siyang nag-stand in behalf sa church. Diba? God has given us an overwhelming evidences that May 15, 2026 cannot stand in the test of the saith the Lord. Us. So, hindi mo masisisi si Armando Gutierrez, Bray. Na akala talaga niya na stand yan ng buong church, of which ako, naniniwala ako na yan na yung stand ng church ninyo. Hindi nyo lang properly na disseminate sa mga members ninyo. Kaya sumabog kagabi. Marami na siguro nag-inquire sa inyo.
Kagabi nga tinawagan ko yung mama ko eh. Sabi ko, "Ma, may nabasa ako. Si Brian hindi na naniniwala sa May 15, 2026." Ha? So, kahit nga ako, nung nabasa ko yun, akala ko talaga stand ng church yun. Kaya sabi ko sa mama ko, "Ma, hindi na pala kayo naniniwala sa May 15, 2026. Ano ng plano mo? Naghihintay lang ako sa iyo. Sana bumalik ka." Wala siyang kahit na anong sagot. Pinatay niya yung phone. Grabe yung pride, guys. Grabe. But nevertheless, pasalamat gihapon ta sa Ginoo. So muna siya. Ito yun. Grabe yung panluloko ng iglesia na ito dun sa kanilang mga membro. Tignan ninyo. Patuloy pa natin itong basahin sa baba. Ano pang sabi niya dito? Sana tayo. Although I have my personal convictions in doctrine, meron daw siyang sariling conviction dun sa doktrina ng May 15, 2026, and my own expression of the second Advent message, I have not ceased to submit myself to this church and the principles that it carries. Ito yung mabigat. Bakit? Meron na sana siyang sariling pag-intindi sa salita ng Panginoon, of which nasa tama na siya eh. Pero, ito lang talaga. I have not ceased to submit myself to this church. Magpapailalim pa rin siya sa church na yun, na alam naman niya na nagtuturo na ng kasinungalingan. Sino ba ama ng kasinungalingan? Diablo. Yawa, Satanas. John 8:44. Tapos magpapailalim ka pa sa church na yan? Na si Satan na ang nag-control dyan kasi may kasinungalingan? Pasabi dito, I apologize for the confusion brought about by my recent actions, yet rest assured my stance has nothing to do with the stance of the church. And my personal convictions will not lead me out of this church but rather closer to it. Wow. No? So para talagang hindi pa siya talaga gustong umalis sa church, mas lalapit pa daw siya sa church. Titignan natin. Titignan natin yun, Bray. Kung magpapatuloy ka dyan sa pagkontra sa May 15, 2026 or sa any time setting, kasi nga ililipat lang nila yan eh. Anong mangyayari kung magpatuloy ka na mag-go against, kukontra sa kanilang mga time setting doctrine? Papaalisin ka rin dyan. I-disfellow ka, i-rebel ka, hanggat hindi mo rin recant, binabawi yung posisyon mo. Yan ang protocol ni Aljun. Yan yung nakasanayan nila na protocol na namana nila doon sa taga Cagayan de Oro. Alam ko yan. Bakit? Mas nauna ako sa inyo dyan eh. Di hamak na mas matagal yung pagsama namin sa ministry nung taga Cagayan de Oro. Hindi naman sa patagalan, pero mas nakita ko yung kasamaan ng tao na yun. Magaling yun mag-manipulate at talagang namana ni Aljun yun. Yung pag-manipulate gamit ng mga quotations, teksto sa Biblia, tapos binabali para lang i-manipulate yung tao. So, namana talaga nila yung abilidad ng taga-Cagayan na yon. Ito pa, ang sabi pa niya dito. We are all given the room for doubt. Di ba? So sabi niya, meron talagang doubt. Hindi yan mawawala. Saan na ba yun? Okay? Inquiry, may room for inquiry, investigation, and searching for all of us to exercise our faith. And I exercise the same. So yun yung ginawa daw niya. Meron siyang liberty na mag-doubt, mag-inquire, mag-investigate, and mag-search, at in-exercise niya yun. However, these matters have nothing to do with my position in the church as I continue to pray to the Lord to push the gospel forward in this church at this very moment. Yun nga, yun lang. Yes, I salute your zeal, yung init mo sa loob
sa puso mo, alam ko gusto mo talagang magmensahe. Pero the fact, over the years na nagpagamit ka sa kasinungalingan, nagmensahe ka ng May 15, 2026 na kasinungalingan, parang ang pangit mo ng tignan. Kahit gaano pa ka pa kagaling magsalita ng English, kahit gaano ka pa kagaling dugtong-dugtong ng mga teksto, quotations, kahit gaano pa kasarap pakinggan yung mensahe, baliwala yan kung hindi ka magpa-public apology. Baliwala yan sa mga viewers mo. Kung hindi ka maghingi ng tawad publicly dahil doon sa nagawa mong kasalanan. Sabi pa dito, I submit myself to the ways of the church and will await further instructions from the experienced ministers about the matter. Thank you for your understanding. God bless His most precious church. Brian Lee Ching Surya. So ito yung nakuha natin na position letter ni Brian, of which napaka contradicting dun sa kanyang sinagot. Ito, dun sa sinagot niya na inquiry sa kanyang isa sa kanyang listeners sa YouTube. No, na sino ba 'yan? Armando Gutierrez. Na sabi niya undercover daw. Sino kaya 'yon? Sino kaya 'yung nakasama niya? Siguro kilala ko 'yon. So, ito yung ano natin. Ito yung ma-share ko sa inyo update sa mga time setters. Sana lang itong nangyari dito sa kanilang preacher sa YouTube, si Brian, it is a blessing for him na mamulat yung kanyang mata na mali pala yung kanyang tinuturo dati na May 15, 2026. Sana magtuloy-tuloy na yan. At sana marami pang magising na mga kaluluwa dyan sa loob. Especially din sa mga pamilya ko. At saka sa pamilya ng iba pang mga ginawa nilang rebelde. No? Na hindi talaga basta-basta yung pinagdaanan. Physical, mental, stress, agony. No? Grabe. Pero as time goes by, nasanay na rin kami. And then mas uminit pa yung aming pagnanasa na mag-preach, mag-share sa katotohanan dahil sa inyo na andyan pa sa loob ng mga Babylonian churches na yan na gusto namin makalabas din kayo. So yan lang. God bless everyone. Amping kanunay. Keep safe always. And thanks for watching. Kita-kits sa sunod natin na video. Bye-bye.